For today discussion po is introduce po natin ngayon yung bagong model ni Whirlpool na microwave oven. So po ang model po natin is MS250-2B. So nagko-cost po siya ng 7,598. Sa kanyang feature naman po, yung color niya po is finish black, tas yung display niya po is LED na rin. So yung cavity niya naman po is naka white powder coating na rin po. Yung kanyang capacity nasa 25 liters. Yung kanyang output naman po ay nasa 900 watts. So, special feature naman po, katulad ng kanina, nasa 25 liters solo freestanding microwave oven po. And 7 chef menu. Meron din po siyang auto clean function and keep warm function. Sa kanya namang pong model and serial location, nakalocate po yung ating model ay nasa likod po siya ng ating unit. Sa accessory naman po, meron po tayong glass turntable and manual tsaka warranty card. Meron din po tayong roller ring. So always check po natin na kumpleto yung accessory natin. If ever na may kulang po is pwede natin itong i-request sa service center na missing accessory. Sa kanyang control panel naman po, ayun po yung may kita po natin dyan, yung mga icon tsaka yung mga function po nito. Sa display naman po, naka-indicate din po yung mga icon and malalaman po natin na gumagana yon pag nagbi-blink po yung icon na napili po natin. Sa standby mode naman po, para magamit po natin yan, press lang po natin yung plus tsaka minus na icon. So, kailangan po sabay. Sa start protection naman po, tsaka child lock, kailangan po naka-standby muna bago ito gumana. So, pag nag-standby na po, automatic na pong meron na pong child at tsaka start protection para po maiwasan po na mapindot po ng ating mga anak. Sa pause naman po or stop cooking, pwede din na po natin need na pindutin yung stop na icon kung maghahalo tayo ng pagkain or magdadagdag. So, ang gagawin lang po natin is buksan lang po natin yung ating door and after po nun, pwede natin isarado and magko-continue na po siya sa pagluluto. Sa clock naman po, sa pag-set po ng clock, press lang po natin yung auto clean for 3 seconds. Tapos makikita po natin sa display yung current clock po natin. And then, press lang po natin yung plus and minus para mag-set po tayo ng hour. After po nun, press ulit natin yung jet start para ma-confirm yung na-set natin. And then, press lang po natin ulit yung plus and minus para mag-set po tayo ng minute. After po nun, press po ng jet start para ma-confirm po yung setting natin. Sa jet start naman, kung gusto niyo po paganahin yung jet start lang po, press lang po natin yung icon na yan, yung jet start. And then automatic po siyang magko-consume ng 900 watts per 30 seconds. So kung gusto niyo po siyang mag-add ng oras, pindutin lang po ulit natin yung jet start na ulit hanggang yung maximum niya po is nasa 90 minutes. Sa microwave naman po, kung gusto natin paganahin, press lang po natin yung microwave na icon. And then, makikita po natin sa display na magbi-blink po yung icon na yon. Press po natin yung plus and minus para mag-select po tayo ng power sa ating paggagamitan. So, nakikita po natin sa table yung mga power na depende po sa ating gagamitin. Halimbawa po niyan, yung default power po natin nasa 750 watts. Sa table na makikita po natin na ang pwede lang po is yung fish, meat, tsaka yung vegetable. So, bali nakadepende po sa ating lulutuin yung magiging power po ng ating unit. For defrost naman po, press lang po natin kung fish, meat, or poultry, or vegetable. And then, press lang po natin yung plus and minus na button para mag-set po tayo ng weight. So, makikita po natin sa table na may naka-indicate na weight. So, ayun po yung mga required na weight. Depende po dun sa ating i-defrost. Sa chef menu naman po, press lang ulit natin yung chef menu. Press po natin yung plus and minus na button para mag-select po ng desired nating recipe. After po nun, kung nakapag-select na po tayo ng desired nating recipe, press lang natin yung jet start para ma-confirm po ito. And then, press lang po natin yung plus and minus button para mag-select naman po ng weight na nakikita po natin sa ating table. After po nun, press lang natin yung jet start para gumana po yung function. For soft melt naman po,
press lang natin yung soap melt na button, and then press lang po natin yung plus and minus na button para mag-select ulit po tayo ng ating desired na recipe na nakikita ulit po natin sa table. Press ulit po natin yung jet start para ma-confirm po yung na-select nating recipe. And then, press ulit po natin yung plus and minus para naman po sa weight ng ating napiling recipe. Tapos po nun, press lang po natin yung jet start button para yung function po is mag-start. Sa keep warm and auto clean naman po, sa auto clean po, may binapalo po tayong procedure kung paano ito gagawin. So, kailangan po natin ng container and lagyan po ito ng tubig na nasa 300 ml. After po nun, place po natin yung container sa loob po ng ating unit sa gitna po ng ating cavity. Then, press na po natin yung auto clean button para mag-start po yung cleaning cycle. After po nun, press po natin yung jet start para gumana po yung function. After po gumana ng auto clean, press lang po natin yung stop button and i-remove po yung container. And then, pwede po tayong gumamit ng soap cloth o kaya paper towel para malinis po yung ating mga interior surface. Sa keep warm naman po, press lang po natin yung keep warm button and then press lang po natin yung plus and yung minus button kung ano po yung needed nating time para sa ating lulutuin. Ay, sa yogurt naman po, press lang po natin yung yogurt button and then may nakikita na po natin yung recipe. After po nun, press lang po natin yung jet start button para mag-start.
overview ng ating unit. So makita po natin yung cooking cavity and yung turntable. So, ito po yung door po natin and yung control panel po natin. So sa loob naman po ng ating unit, andyan po yung turntable motor tsaka yung fan motor po natin. And then yung thermostat po natin na Biomet. Meron po tayong high voltage transformer, magnetron, and fuse. Meron din tayong high voltage capacitor, bulb or lamp, and yung power cord. So yan, yung control panel po natin, yung display board, tsaka yung micro switch. So for warranty naman po, sa unit po natin, nasa 1 year parts and 1 year per service.